Bali, part 1 po yung pag-aaral natin from Romans chapter 6 verse 1 to 7. Mali yung ano ko. Okay. So next week na po yung part 2 from 8 to 14. So bago po ang lahat, let us recap muna po sa ating napag-aralan last week. So last week po nakita natin sa chapter 5 verse 12 to 14 yung pagpasok po ng kasalanan at kamatayan, no? So si Adan ang naging kinatawan po ng sangkatauhan. Sa kanyang pagsuway, pumasok po yung kasalanan at kamatayan sa mundo. So lahat ng tao ay naging makasalanan, hindi dahil ginaya lang si Adan, kundi dahil lahat ay isinama sa kanyang pagkakasala. Ang kamatayan ay patunay na lahat ng tao, kahit nung wala pa yung Mosaic Law, ay sakop na ng kasalanan. Then sa verse 15 to 17, nakita natin yung pagkakaiba ni Adan at ni Kristo. So si Adan nagdala ng kasalanan, kamatayan at sumpa sa lahat. At si Kristo naman ay nagdala ng biyaya, katwiran at buhay sa mga sumasampalataya. So ang kilos ni Adan ay nagresulta po sa hatol, ngunit ang kilos ni Kristo ay nagresulta sa kaligtasan. So ang biyaya ng Kristo ay higit na sagana kaysa epekto ng kasalanan ni Adan. Then sa verse 18 to 19, makikita natin yung dalawang kinatawan, yung hatol versus katwiran. So sa isang pagkakasala ni Adan, dumating ang hatol at kaparusahan sa lahat. Pero sa isang gawa ng katwiran ni Kristo, sa kanyang kamatayan at pagsunod, dumating po ang pag-aaring ganap o yung tinatawag na righteousness at buhay para sa marami. So si Adan, sa kanyang pagsuway, lahat ay naging makasalanan. Si Kristo, sa kanyang pagsunod, marami ang itunuring na matuwid. Then sa verse 20 to 21, makikita natin yung batas, kasalanan at yung biyaya. So ang kautusan ay dumating upang ipakita kung gaano kasagana ang kasalanan. Ngunit igit na masagana ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. So ang layunin na kung paanong naghari ang kasalanan tungo sa kamatayan, ngayon ay maghari ang biyaya tungo sa buhay na walang hanggan kay Jesucristo. So sa pag-aaral natin last week, nakita natin yung dalawang ulo ng sangkatauhan. Si Adan na kinatawan sa kasalanan, at si Kristo na kinatawan sa katwiran. So makikita rin natin sa ating pag-aaral last week na lahat ay may minanang kasalanan. No? Ito yung tinatawag na original sin. So walang makakatakas sa epekto ng kasalanan. Kaya lahat ay nangangailangan ng tagapagligtas. So ang biyaya ng Kristo ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinsalang dulot ni Adan. So ang kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa isang gawa ni Kristo, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Amen? Ngayon po ay dadako na tayo sa ating passage sa Romans chapter 6. So itong chapter 6 po na ating pag-aaralan, in the few weeks also, God willing, ay tumutukoy po sa isang buhay na binago po ng Diyos. So alam po natin sa Biblia, basta ang tao po ay na kay Kristo, ibig sabihin may kaugnayan kay Jesus. So siya po ay hindi lang po na itinuring matuwid, pero sabi po ng Biblia, siya po ay isang bagong nilalang. So napag-aralan natin several weeks ago, ano po ba ang bunga ng isang taong itinuring na matuwid. Now, dito sa chapter 6, makikita natin shortly kung ano po ba ang dapat maging buhay po ng isang, paano dapat maging, ano yung magiging buhay ng isang taong itinuring ng Diyos na matuwid. Okay?
Pero bago natin tatalakayin ng chapter 6, nais ko munang basahin yung chapter 5 verse 20 to 21. Okay, upang makuha lang po natin ang structure sa ating pagpasok sa chapter 6. Sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 21, ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paanong naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itunuring tayong matuwid ng Diyos. Kaya pagdating po sa verse 1 ng chapter 6, ang tanong ni Pablo, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? So now, bakit po natin binasa ang Romans chapter 6 verse 20 to 21? Kasi sabi po sa Romans chapter 5 verse 20, lalo na po sa buong chapter 5, no, kinukumpara po ni Pablo yung gawa po ni Adan sa gawa ni Jesus. Okay? Yung gawa po ni Adan ay nagbibigay po ng kasalanan at lumalaganap po ang kasalanan at kamatayan sa lahat ng tao. Ang gawa naman po ni Kristo is tinubos po niya ang ating kasalanan at dahil po sa kanyang pamamagitan, nagkaroon po tayo ng righteousness. And He is the one who fulfilled the law. At dahil po doon, lumaganap naman po ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ngayon po, sabi po ni Pablo kanina, dahil po pumasok ang biyaya na mas higit ang biyaya ng Diyos kesa po nadadagdagan ang kasalanan na binigay ni Adan. So ngayon sa ating pagpasok sa Romans 6, biglang nagsimula si Pablo with a question. Sabi po niya, ano ngayon ang masasabi natin? So pag sinabi niya ano ngayon ang masasabi natin, ang tinutukoy po niya na ano ngayon ay tumutukoy po kanina sa Romans 5, lahat ng sinabi niya sa Romans 5 concerning yung ginawa po tayong matuwid ng Diyos sa pamagitan po ng pananampalataya. Tayo po ay wala na sa ilalim ng puot ng Diyos dahil na kay Kristo na po tayo, at dahil po sa paglabag po ni Adan, lumaganap ang kasalanan at kamatayan, pero mas higit ang biyaya ng Diyos kesa po sa kasalanan ni Adan. So dahil po yun ang tinuro ni Pablo sa Romans 5, pagpasok po natin sa Romans 6, bigla po niyang tinanong yung question, ano ngayon masasabi natin tungkol sa mga naituro sa Romans 5? Bakit po ganito ang kanyang katanungan sa mga Kristiyano? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? So now, most likely mga kapatid, ang ginagawa na naman po ni Pablo dito is something called diatribe. So yung ganitong klaseng estilo or style of literature, ito po yung tinatawag na diatribe. Ang ibig sabihin, may kadebate po si Pablo that is imaginary. Hindi po physical o literal, kundi imaginary opponent lamang. Just in case na may tumutol, meron na po siyang pandepensa sa mga tututol sa kanyang pagpapaliwanag ng magandang balita. Now, yung imaginary opponent po niya may have been a Jewish opponent. Maari ang kanyang kalaban dito in the diatribe may have been a Jewish opponent. Now, it is interesting kasi yung katanungan po niya kanina, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya niya sa atin? Ay nagbibigay po ng isang implication na maaari may mga nag-iisip dahil po sa pagpapaliwanag po ni Pablo kanina sa Romans 5 na dahil may mas lumalaganap po ang biyaya kaysa sa kasalanan ni Adan, ready na po tayo siguro magpatuloy sa kasalanan dahil papatawarin naman tayo ng Diyos
So, ang magandang halimbawa po dito ay makikita natin sa chapter 3 ng Romans chapter 3 verse 7 to 8. So, makikita natin yung ganitong klaseng pangangatwiran o katanungan ay hindi po ang tawag din, makikita na yung klaseng pangangatwiran, no? So, basahin ko sa chapter 3 verse 7 to 8. Ang sabi po dito, baka naman mayroon din magsabi, kung sa aking pagsisinungaling ay lumalabas na hindi sinungaling ang Diyos at dahil dito papupurihan pa siya, bakit niya ako parurusahan bilang isang makasalanan? Kung ganito ang iyong pangangatwiran, para mo na rin sinasabi na gumawa tayo ng masama para lumabas ang mabuti. At ayon sa mga taong naninira sa amin, ganyan daw ang aming itinuturo. Ang mga taong iyan ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos. So ano po yung binibintang ng mga ganitong klaseng kalaban po ni Pablo? Unang-una, pinagbibintangan po nila yung mga apostol at patid na rin po si Pablo na nagtuturo po sila na dahil mas higit ang biyaya ng Diyos kaysa sa kasalanan, pwede na rin tayong magpatuloy sa kasalanan dahil mas higit naman yung biyaya ng Diyos eh. At total, patatawarin naman tayo ng Diyos kahit magkasala tayo. So, dito po, tinututulad na agad ni Pablo na ang biyaya ng Diyos ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan. So now yung ganitong mentalidad mga kapatid ay tinatawag po na antinomianism. So yan po ang tawag dyan. Pag sinabi po yung salitang antinomianism, it means namumuhay po sila sa paglabag po sa utos ng Diyos at sa kanilang paniniwala na ligtas pa rin sila. So dahil naligtas na tayo ng Diyos, pwede na tayong magpatuloy sa kasalanan. So hindi na applicable sa atin ang utos o batas ng Diyos, kaya pwede na tayong mamuhay na parang mga demonyo kahit na pinatawad na tayo ng Diyos. So ang tawag po dyan, antinomianism. Now, bakit po siya tinawag na antinomianism? Unang-una, yung salitang anti means against or no. Ngayon, pag sinabi po yung salitang nomianism, ito po ay nakuha sa wikang Griego na nomos, means law. Ibig sabihin, batas. So ngayon, pag pinagsama po yung dalawa, anti, against, or no, and nomian or nomos ay batas, pag pinagsama po, it means against the law or without law. So ang ganitong klaseng mentalidad ay ganito mga kapatid. Parang ganito. Ang mga namumuhay bilang mga antinomianists, ang kanilang paniniwala is dahil pinatawad na po ako ng Diyos, hindi na applicable sa akin na sumunod sa kanyang utos. Pwede na akong mamuhay tulad ng mundo dahil niligtas na ako ng Panginoon. Yan po yung katuruan ng tinatawag po na hyper once saved, always saved. So pag sinabi pong hyper once saved, always saved, this means dahil niligtas na ako ng Panginoon, I can do whatever I want. Ligtas pa rin ako kahit hindi na ako magsisi. Yung ganong klaseng mentalidad ay hindi po biblical mga kapatid. Kaya nga sabi sa Romans chapter 3, no, yung nabasa natin po na kanina, yung mga ganitong klaseng tao, sabi po ng Romans chapter 3 ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos. So dahil dito, dahil po sa binasa natin kanina sa Romans 5, 'di ba? Yung Romans 5:20-21, ang gusto pong ipahatid po ni Pablo dito is dahil po sa pagkakasala ni Adan, which is his work, mas nahigit po o humigit lalo ang biyaya ng Diyos sa paggawa ni Kristo na mabuti sa kanyang pampatubos sa ating mga kasalanan. Pero hindi nangangahulugan na porket mas higit ang biyaya ng Diyos kesa po sa kasalanan ni Adan, pwede na po tayong magpatuloy po sa kasalanan. Tulad po ito, tulad po natin, di ba? Pinanghahawakan po natin na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Pero the moment na isipin po natin porket hindi nawawala ang kaligtasan, pwede na akong magpatuloy sa kasalanan kasi pinili naman ako ng Diyos eh.
At sa kanyang plano, pinili na niya ako, walang pwedeng humadlang doon. Ligtas na ako forever. So yung klaseng mentalidad pala ay nagpapakita na hindi talaga ganon ang bunga o tamang pag-isip ng mga taong pinili. Kasi ang taong pinili, mga kapatid, hindi po siya mag-e-enjoy sa kasalanan. But rather, kamumuhian po niya ang kasalanan. He hates sins. He doesn't desire to sin. Kaya nga kung babalikan po natin yung ating verse, yung passage natin sa Romans 6, nais po na ipaliwanag po ni Pablo further yung tutol laban po sa antinomianism. Ano pong sabi sa verse 1? Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy pa tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Then sabi sa verse 2, aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So now, what does that mean? Kung natatandaan po natin last Saturday, no? May dalawang Adan, di po ba? Ang unang Adan na si Adan na nagkasala at ang huling Adan na si Jesus, di ba? So now, alam po natin, between these two, may dalawang eternal consequences and two different lifestyles. Alam po natin that under Adan, we could say nasa ilalim pa tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. However, pag tayo po ay na kay Kristo, nasa ilalim na po tayo ng kanyang biyaya. So dito kay Adan, may kamatayan. Dito naman kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Ngayon po, ang sinasabi po ni Pablo, ang mga nagsasabi na magpapatuloy po tayo sa kasalanan para dumating ang biyaya ng Diyos, sabi po niya, hindi maaari. Hindi ganyan ang tamang pag-isip sa biyaya ng Diyos. Dahil kung tayo po talaga ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, wala na po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng lumang pagkatao. Na yung lumang pagkatao, mapag-aaralan natin maya-maya, pero notice yung similarities po dito sa verse 1. Nagsimula po si Pablo with the questions, magpapatuloy ba tayo? Di ba? Then, that's yung question. And then yung sagot po niya in verse 2, aba, hindi maaari. May it never be. And then, kung mag-advance tayo ng verse, pagdating po natin sa verse 15, naulit na naman yung ganitong klaseng estilo ng panunulat po ni Pablo. Sabi sa verse 15, tingnan niyo po, sabi po dito sa verse 15, ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin ba tayo sa paggawa ng kasalanan? So tignan niyo po, is asking a question again. Pero tignan niyo rin yung sagot niya. Aba, hindi. Sabi niya, di ba, sa verse 15. So parehas po sila. So yung unang tanong, magpapatuloy ba ako sa kasalanan para dumating ang biyaya ng Diyos? Aba, hindi. Then pagdating sa verse 15, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, pwede na tayong magpatuloy sa kasalanan. Aba, hindi. So, the point is, nais pong itutol ni Pablo any possibility na may mag-isip na dahil makapangyarihan ng biyaya ni Kristo, pwede na tayong magpatuloy sa kasalanan. Now, yung salitang magpatuloy is another way of saying namumuhay, to continue. Or in the English translation, to walk, naglalakad, sa isang literal na salin, naglalakad, or we could say, nagpapatuloy. Yan po ay isang synonymous word of living, namumuhay in sin. Now, we must know that difference dahil unang-una, ang lahat ng tunay na Kristiyano ay nagkakasala pa rin. We all sin. Pero iba yung namumuhay talaga sa kasalanan na walang pagsisisi. So there is a difference. Ang tao po pwedeng magkasala, ang Kristiyano pwedeng magkasala. Pero the difference between a Christian and a non-Christian is this.
The Christians, pag siya po'y nagkasala, they hate it. At nararamdaman po nila yung conviction ng Diyos. Hiyang-hiya sila sa harapan ng Diyos. Pero pag ang tao na walang kaugnayan kay Kristo nagkasala, nagpapatuloy pa rin po siya. Wala po siyang nararamdamang takot, manhid, nag-e-enjoy, talagang patay sa espiritual. So yung ganong tao na manhid sa kasalanan at nag-e-enjoy sa kasalanan, nasa ilalim pa rin po ng kapangyarihan ng lumang pagkatao ni Adan. Pero ang taong nagkasala, pero we could say siya ay nagsisi at nagpapatuloy po at nagsisikap na mamuhay po sa kabanalan, siya po ay nasa ilalim po ni Jesus. Kasi habang hindi pa po tayo kinukuha ng Panginoon, at habang hindi po dumarating o bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating pakikipaglaban o pakikipagdigmaan sa atin, or we could say sa laman or flesh, ay magpapatuloy pa until death or sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Dahil wala pa po tayo kasi sa proseso ng glorification. Nasa proseso pa lang po tayo ng sanctification. So we are still battling with the temptation of sin. Okay? Anong sabi sa verse 2? Aba, hindi, mahari. Hindi maari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Now, pag sinabi pong kasalanan at kapangyarihan, ang ibig sabihin po ng salitang kapangyarihan sa atin is another way of saying na master over sin. So, ibig sabihin, alipin tayo ng kasalanan. So, pag sinabi that sin no longer has power over us, hindi na siya yung ating Panginoon, kundi pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. So, pag may nagsabi na kilala ko or kilala nila ang Diyos, ngunit nag-e-enjoy sa kasalanan, hindi talaga sila pinalaya ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, ang sino mang nagsasabi kilala niya ang Diyos, ngunit nagpapatuloy pa sa kasalanan ay sinungaling. So once na binago ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, wala ka na sa kapangyarihan ng lumang pagkatao na si Adan. Kundi pinalaya ka na. At hindi lang pinalaya, talagang malaya ka na. Kaya nga pag sinabi po na binago tayo ng Diyos o binago ang isang tao sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, hindi lang binago ang kanyang buhay, kundi pinalaya pa. Kaya nga imposible po mga kapatid, sa buhay po ng isang pinili ng Diyos na sumasa kanya ang Espiritu Santo, ng ilang taon na siyang naglilingkod, at wala pa rin nagbabago sa kanyang buhay. So imposible po yun na walang magbago sa kanyang buhay. Dahil mismo si Kristo po ang nagsabi talagang pinalaya na siya. Pero yung hindi pinalaya, kahit ilang beses po niyang sabihin kilala niya ang Diyos, ang bunga po ng Espiritu ay hindi makikita sa kanya. Kaya malinaw na kung sino man o kung kanino man po tayo sumusunod, yun po ang ating Panginoon. At doon po tayo nagpapaalipin. Amen? At ngayon, ang tanong, paano tayo pinalaya ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan? Sabi sa verse 3, hindi ba ninyo alam na noong binautismihan tayo kay Jesucristo, nangangahulugang ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Kaya nung binautismuhan tayo, namatay tayo at nilibing nakasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. So, anong ibig sabihin ng salitang binautismuhan or binaptize? Yung binaptize po comes from the Greek word baptizo. Okay? Which means to immerse, ilubog. Ilubog sa ilalim po ng tubig. So, history muna tayo. Sa panahon po ng Roma,
may tinatawag po na Hellenistic era. Now, pag sinabi po yung salitang Hellenistic, it means yung kultura po doon ay Griego or Greek culture. It means pag sinabing Hellenistic era, kung tayo po ay nabubuhay po sa panahon ng Hellenistic era, it means lahat ng kultura, wika, or gawain ng mga Griego ay ginagawa din po natin. So, Hellenistic po ang tawag doon. So, nagsasalita sila ng Griego, namumuhay sa kultura ng mga Griego, ang tawag po doon, Hellenistic era. Ngayon po, sa panahon po ng Hellenistic era, bago pa po maisulat ang aklat po ng Roma, ang pananaw po ng mga tao sa salitang baptizo or baptism ay tumutukoy po sa tubig. So, binabautismuhan sa tubig. So, ngayon mapapaisip po tayo, dahil ang Roma and the Hellenistic era was primarily the era in which Paul was in, the question you want to ask is, kung ako'y namumuhay sa panahon po ng naisulat ng aklat ng Roma at ako'y nabubuhay at namumuhay sa kultura ng mga Hellenist, pag narinig ko yung salitang binautismuhan, mga kapatid, pag narinig ng mga Griego yung salitang baptizo, this is what they would have understood. Tubig. Tubig is what they would have understood. Ngayon po, here's the trick, ito po yung tricky question, no? Paano po tayo itunuring patay sa pamamagitan po ng pagbabautismo? So, have you ever wondered that, mga kapatid? Kasi, sa gawain po, sa aklat ng gawa, ang lahat ng mga mananampalataya o ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay binabautismuhan. And in the church, in the book of Acts, hindi ka pwedeng maging miyembro ng kanyang kinatawan kung hindi ka pa binabautismuhan in the book of Acts. Kasi malinaw na tinuturo po ng Biblia in Acts chapter 2, ang lahat ng sumasampalataya ay binautismuhan at ang lahat ng binautismuhan ay isinali sa mga mananampalataya. Now of course, hindi na natin isasama ang magnanakaw sa krus ni Kristo kasi napako na po siya eh. Pero nevertheless, kung ang tao naman po ay hindi pinako at may abilidad naman po siya na magpabaptize, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay nagpapabaptize. At pagkatapos po sila na mabaptize, isinama po sila sa gawain o sa kinatawan po ni Jesus. Now, this is interesting kasi sabi po dito ni Pablo sa verse 3 and 4, itinuring tayo po ng Diyos bilang mga patay sa pamamagitan ng pagbabautismo. Now, sa Biblia, pag ang tao po ay may kaugnayan kay Jesus, itunuturing na po siya ng Diyos na hindi na dalawang tao, kundi iisa. Sabi nga na, he that is one with the Lord is one in spirit. Ang sabi po ng Biblia. Now, dito po sa verse 3, ito po yung illustration na nais ipaliwanag ni Pablo concerning about baptism. Sabi po niya, sa verse 3, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugang ito nakasama tayo sa kanyang kamatayan? Now we know that Christ died on the cross. Now itong Kristo, kung ikukumpara po natin sa ating era, ngayon, this was sabihin po natin 2,000 years ago, pero sa ating present time, sabihin po natin ngayon 2025, the question is, paano po tayo itunuring ng Diyos na patay kasama ni Kristo kung si Kristo namatay 2,000 years ago? So hindi naman tayo naipako sa krus ni Kristo, physically or literally. Pero itinuring po tayo ng Diyos bilang mga patay kasama ni Kristo sa pamamagitan po ng pagbabautismo. Now here ito po yung interesting, no? Sabi po ng Biblia, dahil po sa pagbabautismo, we consider to participate in the death of Christ on the cross through baptism. Okay? So pag ang tao po pala ay nagpabautismo, yun po ay isang instrumento ng Diyos na ginagamit po niya upang maranasan po natin
yung participation in the death of Christ. So, baptism is an instrument na ginagamit po ng Diyos upang mag-participate ang sino mang sasampalataya sa Kanya to be a participant on His death. Para tayo magkaroon po ng ugnayan sa Kanyang kamatayan, we have to go through baptism. Bagamat water baptism doesn't save, pero dahil nais po ng Diyos na magpabautismo po tayo sa Kanyang pangalan, there's a very important historic meaning sa baptism. Unang-una, kung ikaw ay isang Hudyo sa lumang tipan at ikaw ay nagpatuli at may kaibigan ka na hentil na hindi naman Hudyo in those days, there are two things you need to do. Kung ikaw ay isang hentil at nais mong maging isang Judaizer o sumali sa Judaism, may dalawang bagay na kailangan mong gawin. Unang-una, magpatuli at pangalawa, magpabautismo. Okay? So magpatuli at magpabaptize in Judaism. Because in those days, pag ang isang hentil ay sumali into Judaism, tatandaan po natin, itunuturing po silang marumi ng mga Hudyo. So kailangan po nila na magpabautismo sa tubig para maisali sila sa relihiyon ng mga Hudyo. Pero nung dumating po ang bagong tipan, ang Hudyo at hentil na sumampalataya kay Kristo, kaya po sila nagpapabautismo is because papasok po sila sa bagong relihiyon at ang bagong relihiyon po na yon ay hindi Judaism kundi Christianity. Now, here, ito po yung interesting. Hindi lang po sumali ang tao into Christianity dahil nagpabaptize lang sila. Pero ang nilalarawan pala ng ating pagbabautismo is into water in the name of Christ is not only initiation sa loob po ng panibagong relihiyon which is Christianity, kundi mga kapatid, itunuturing din po sila na patay kasama ni Kristo sa pamamagitan po ng pagbabautismo. Dahil ano po yung aral na binibigay po ng pagbabautismo? Pag nilubog ka, patay na ang iyong lumang pagkatao. At pag inahon ka, ang inilalarawan po noon ang panibagong buhay. So dito, tinuturo po ni Pablo, di mo ba alam na itinuring na kayo ng Diyos na patay kasama ni Kristo sa pamamagitan po ng iyong pagbabautismo? Kaya kung ipagpapatuloy po natin yung basa sa verse 4, sabi po sa verse 4, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at nilibing na kasama niya. So kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. So ibig sabihin mga kapatid, tignan nyo si Kristo po ay namatay. So nung tayo po ay binautismuhan, kasama po tayong namatay with Christ. Pero nung si Kristo ay binuhay muli ng Ama, pagkatapos po ng ating pagbabautismo, sabi po ng Biblia, itinuring po tayo ng Diyos na mga binuhay mula sa mga patay. Kaya pag tayo ay binuhay mula sa mga patay, ang dapat na pamumuhay po natin ay hindi na po luma, kundi bago na dapat. Amen? So this teaches us, as Jesus died, we died with Him. We died to our sin. So this is what we need to understand. Mga kapatid, about death, pag tayo po ay nakay Kristo, we are dead to sin. When we die with Christ, okay? So pag tayo po is with Christ, patay na po tayo to sin. Patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin po nito, itong kasalanan or sin, yung kapangyarihan, hindi na po ang kasalanan ang naghahari sa atin. Kasi wala na po tayo sa ilalim ng lumang pagkatao ni Adan. Kundi nasa ilalim na po tayo ni Kristo. Kaya pag tayo po ay nasa ilalim ni Kristo, patay na po tayo sa kasalanan. Because we are dead with Christ. Pero pag ang tao po is alive to sin, but dead to Christ, ibang usapan po yun. It means nasa ilalim pa rin po siya ng lumang pagkatao. Amen? Verse 5. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay.
Now, this is speaking about resurrection. So, may dalawang kahulugan po itong resurrection. Unang-una, there is a resurrection that takes place. Pag ang tao po ay na-born again, hindi niya po alam kung, di ba, hindi nyo ba alam mga kapatid, na pag ang tao po, once na na-born again po siya, nararanasan po niya yung resurrection life ni Kristo. Kasi dati, mga patay po tayo noon, pero binuhay po tayo dahil po sa pag-ibig ng Diyos. So nararanasan po natin that resurrection life in that sense. Okay? Pero may tinutukoy din po sa Biblia na itong resurrection ay sa pang future. Future na din ito. Sa future po na mangyayari. So, let's say for example, pag ang isang mananampalataya o isang Kristiyano, pag dumating po pag ang isang Kristiyano ay namatay, pag dumating po si Kristo, hindi po siya mananatiling patay dahil nakay Kristo siya. Kasi bubuhayin po yung kanyang katawan balang araw sa kanyang pagbabalik po ng ating Panginoong Yesus. So ito po yung pangako ng Diyos. Ang lahat ng mga nakay Kristo, kahit sila'y mamatay sa laman, bubuhayin po sila sa huling araw. Di ba may pangako ang ating Panginoon? Basahin natin saglit sa John chapter 6 verse 37, 40 at saka sa 40. Pakibasa na lang po si Sister Charm na lang. Ang lahat ng taong ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at hinding-hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Amen po. Amen. Diba? 3 beses po binanggit ng ating Panginoong Yesus yung salitang bubuhayin ko muli sa huling araw. So ngayon po, kung babasahin po natin yung John 5 bago po magkaroon ng John 6, nabanggit na po ni Kristo yan. Sa John 5:27-29. Sabi po dito, ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan at ang mga gumawa ng masama ay parurusaan. So notice po yung mga salitang libingan, no? Libingan, babangon, bubuhayin kanina, di ba? So this goes to show us mga kapatid na kung paano po namatay ang ating Panginoon, namatay din po tayo kasama niya sa pamagitan po ng pagbabautismo. Pero kung paano po na binuhay si Kristo mula sa mga patay, balang araw din po, mararanasan din po natin ang muling pagkabuhay. So, bakit? Dahil nung naipako po si Kristo, ang tinalo po ni Jesus sa krus ay hindi lang po si Satanas, kundi pati na rin po ang kasalanan, at ang huling dutupukin po niya ay uling tatalunin po ng Panginoon ay ang kamatayan. Bakit po? Kasi napaka-importante nito. So ang lahat ng makasalanan ay hawak ng kamatayan. Pero sa pagbabalik ni Kristo, dahil nilupig po niya ang kamatayan, hindi po pwedeng hawakin ang kamatayan ang mga Kristiyano na patay na. Bakit po? Dahil once Christ come back, ang huling enemy na patutumbahin ng Diyos ay
kamatayan. Kaya death has no hold on the Christians. Yan po ang pangako ng Diyos pag tayo po ay nasa ilalim ni Kristo. Kaya nga, ang mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, hindi po nila mararanasan yung ganitong klasing pangako. Dahil hindi po nila talaga naranasang maipanganak muli through the born again experience. So, yun po ang pangako ng Diyos, okay? Yun po ang pangako ng Diyos pag tayo po ay nasa ilalim ni Kristo. So, yun ang gusto po na itutol po ni Pablo. May mga tao po na alam po nila ang salita ng Diyos. May mga tao po na kilala nila ang pangalang Jesus. Pero sabi ni Pablo, ano masasabi natin? Dahil naranasan natin ang biyaya ng Diyos, pwede na tayo magpatuloy sa kasalanan? Aba, hindi maaari. So itong rason, unang-una, binautismuhan kayo. Pag kayo'y binautismuhan, ang nangangahulugan lamang po doon is kasama kayong patay with Christ. Pangalawa, kung paano namatay si Kristo at paano tayo namatay sa pamamagitan ng pagbabautismo, ganun din ang iyong muling pagkabuhay into brand new life. So this teaches us that when you ask the question, paano kung matitiyak na talagang tunay at tama ang aking pagbabautismo? So hindi ka na namumuhay sa kasalanan. So yun ang gustong iparating ni Pablo. So paano matitiyak na tama nga talaga ang pagbabautismo? Ayaw mo nang manatili sa kasalanan. Ayaw mo nang mamuhay sa kasalanan. Kaya nga maraming mga ngaral na nagsasabi, baptism doesn't save you. Kasi you can go in as a wet sinner and you can come up as a wet sinner. Ibig sabihin, water does not change you. Pero ang tunay na may kaugnayan sa Diyos, pag siya'y binautismuhan, naiintindihan po niya kung bakit po siya nagpapabaptism or nagpapabaptize. Okay? Dahil unang-una, ang nilalarawan po ng baptism is your participation in the death of Christ. So when a person get baptized, talagang ibig sabihin ito, hindi ka lang handa na maglingkod sa Diyos. So you're willing to die to the world. You're willing to die for Christ. At ang bunga ng dying for Christ, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Bagamat nagkakasala tayo, hindi tayo nananatili sa kasalanan o nagpapatuloy sa kasalanan o namumuhay sa kasalanan. Kaya nga, kung ipagpapatuloy po natin ang ating verse sa verse 6, ang sabi po dito sa verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Now, itong salitang lumang tao or lumang pagkatao, hindi po ito tumutukoy sa edad. Hindi po ito tumutukoy sa some form of ugali lang. Pag sinabing lumang pagkatao, it refers to your unconverted life or nung ikaw ay nasa ilalim pa ni Adan. So pag sinabing lumang pagkatao, nung ikaw ay hindi pa born again. Pangalawa, nung ikaw ay nasa ilalim pa ng lumang tao o lumang pagkatao na si Adan. So tayo po ay namatay kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pagbabautismo. Pero nung tayo ay binaptize kasama ni Kristo at namatay po tayo kasama ni Kristo. Meron na naman po namatay, di ba? Sino yung namatay? Sabi dito sa verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. So pag ang tao po ay walang kaugnayan kay Jesus, alipin po sila ng kasalanan. Now in history, in the ancient times, pag ang tao po o isang alipin na nagpaalipin voluntarily sa kanyang amo, he is obligated to do everything that their masters wants.
Now, ito po yung interesting, no? In ancient times, pag yung alipin na hindi na po siya magpapaalipin sa kanyang amo, he is not necessarily free sa lahat ng obligasyon. So may mga tungkulin at responsibilidad pa rin siya sa kanyang dating amo, kahit siya po ay wala na sa ilalim ng kanyang amo. Pero in ancient times, para mapalaya po talaga ang isang tao o isang alipin sa pagpapaalipin sa kanyang amo, hindi lang po siya pwedeng umalis lang. Pero para talagang wala na po siyang tungkulin o kailangan po niyang maranasan, para wala na talaga siyang obligasyon o tungkulin, kailangan niyang maranasan ang kamatayan. Ayan. Pag ang tao po o alipin ay namatay, syempre wala na po siyang tungkulin doon sa amo niya kasi patay na nga, di ba? So, here this is teaching us in order sa dati nating amo. Yung dati nating amo ay yung kasalanan. Para siya'y walang kapangyarihan na sa atin, kailangan mamatay ang amo natin at kailangan din mamatay ang alipin. Na tayo'y itunuring po tayo patay kasama ni Kristo sa pamagitan po ng baptism. So, naituturing na po tayong patay in that sense. Pero yung amo, yung kasalanan, yung ating kasalanan, hindi natin kayang patayin. Kaya iba ang nagpako para sa atin. Dahil hindi natin kayang patayin ang kasalanan. Iba ang pumatay sa ating lumang pagkatao. At yun po ay walang iba kundi si Jesus. So nung si Jesus ay naipako sa krus sa kanyang pagkapako, bahagi na rin po dito yung kapangyarihan ng ating lumang pagkatao. Isinama na rin po niya sa kanyang pagkamatay sa krus, kaya nagiging posible mga kapatid, ang panibagong buhay is because kung hindi nagbago ang ating buhay, that means yung lumang pagkatao ay hindi pa naipapako. Pero dahil nakaranas po tayo ng pagbabago, ang ibig sabihin po niyan, naipako na ang ating lumang pagkatao sa krus. Now, so dahil sinasabi po ng Biblia, patay na ang ating pagkatao, ibig sabihin nun na hindi na po tayo, tawag dito, kapag patay na ba yung ating lumang pagkatao, ibig bang sabihin nun ay hindi na tayo magkakasala or hindi na ba tayo natutukso? Hindi. Natutukso pa rin tayo. Now, here's what I want to say according to the teaching of the Bible. Patay na ang ating lumang pagkatao nang ipako na ito ni Kristo. Ngunit hindi nangangahulugan na porket patay na po yung lumang pagkatao, hindi pa rin ho tayo nakakaranas ng tukso o kahinaan sa laman. So ano ang dapat natin gawin para hindi po tayo manumbalik sa ganung klase ng pamumuhay? Basahin natin. Ang sabi po dito sa Efeso 4:22 hanggang 23, sabi dito, kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-isip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. So sa isang banda, pinatay na, ipinako na ang ating lumang pagkatao. Pero sabi po dito sa Efeso 4, habang tayo po ay namumuhay kay Kristo, patuloy po tayong dapat tumalikod o tinatalikuran na po natin ang ating lumang pagkatao o pamumuhay. Which simply means whenever you are tempted mga kapatid, hindi ka na nagpapasakop doon sa temptation, kundi nagpapasakop ka na sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil bagong buhay na po tayo eh. Hindi na tayo dapat bumabalik pa sa lumang pag-uugali. Dahil tayo'y binigyan na po ng buhay na walang hanggan, ang bunga po noon ay panibagong buhay din. So sabi po ng Biblia, tanggalin na po natin, talikuran na po natin ang lumang pagkatao.
And this is how you do it. Mga kapatid, when you repent every day, hindi yung ang kukumpisal kukumpisal every day, kundi talagang repentance with action. Iba yung repentance when you say, Lord, I'm sorry, pero you're not doing anything to change. Wala kang gawa, wala kang ginagawa. So there's no action. Sorry ka ng sorry, iyak ka ng iyak, pero walang nangyayari. So that's not true repentance. Repentance is broken heart, brand new life, and confession of your sins. So pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. So sinisikap mo talaga na hindi na bumalik sa dati. Kaya nga ang pag-iyak mga kapatid, ang pag-iyak ay nagiging tunay. Nagiging tunay po na pag-iyak pag sinamahan po talaga ng gawa. Kasi sinisikap mo magbago sa tulong po ng Diyos. Pero hindi lang yun. Okay? Sabi po dito sa Colossians, sige, pakibasa. Si Stanova. Colossians 3:5-10. Kaya patayin nyo na ang anumang kamunduang nasa inyo, ang sexual immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganoon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito: galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, dahil hinubad nyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito, para sa maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Amen. Amen. So, anong ibig sabihin nun mga kapatid? Kaya pala kailangan patayin, baguhin, sikapin na patuloy nating talikuran ang lumang pagkatao is because hindi po natin makikilala ang Diyos ng mas malalim. Kundi po natin gagawin yon. Diba? Sabi po ng Biblia, kung walang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Without holiness, we cannot see the Lord. So, ibig sabihin, hindi ka lalalim sa Panginoon kung nagpapatuloy ang tao sa kasalanan. So, hindi ka lalago sa kabanalan kung hindi ka nagsisikap na talikuran ang kasalanan. So, sabi po ni Pablo dito, kailangan ang mga binago ng Diyos ay patuloy na binabago ng Diyos sa pamagitan ng pagtalikod at hinuhubad na nila ang lumang pagkatao. So kung ano man po yung kahinaan natin bilang mga Kristiyano, hindi na tayo nananatili doon. So binigay na po natin sa Diyos. Binibigay po na natin sa Diyos. So tayo ay nagsisisi and we move forward. Pero ang gamot lamang po dito mga kapatid ay ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay nagkukulang sa salita ng Diyos, makikita niyo po ang bunga ng iyong pananalita, kinikilos at pag-uugali that something is wrong. For example, lack of patience. So madali kang mag-isip, maapektuhan. So you will notice pag these things start to get expanding in its behavior, makikita po natin talaga nagkukulang po tayo sa application of the Word of God. Kaya nga, the only antidote or gamot para sa ating espiritual, para mahubad po natin ang lumang pagkatao, kailangan po natin ng oras sa salita ng Diyos. Kasi kung wala po tayong oras sa salita ng Diyos, ginugutom po natin ang ating espiritual. At pag ginutom mo ang iyong espiritual, makikita nyo po yung epekto pag ginutom mo ang iyong espiritu. Ano po yun? You will see yung mga old things na ginagawa po natin, binabalikan na naman natin. So here, sinasabi po ng Biblia, kailangan po natin hubaran at talikuran yung mga bagay na yun. Okay? Now, so
Ito sa verse 6 to 7, ang sabi po ng Biblia, alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama na Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. So ano pong ibig sabihin ng patay na dito sa verse 7? Literal po ba ito o metaphorical? Pag sinabi pong patay na, it means patay kasama ni Kristo. At ano po tayo itunuring patay kasama po ni Kristo? Sa pamamagitan po ng pagbabautismo. So every person that has participated in baptism, you have acknowledged na namatay ka na kasama ni Kristo. And therefore, kung ikaw ay patay na kasama ni Kristo, pinalaya ka na ng Diyos. Remember, we are dead to sin. Dati, we were dead in sin. Pero ngayon, ang ating relasyon po sa kasalanan ay patay na. Dahil patay na po tayo kasama ni Kristo. At dahil panibagong buhay na po ang binigay sa atin, ang nangangahulugan naman po nito, pinalaya na po tayo ng Diyos. Pero ito po ang dapat po nating ingatan mga kapatid. Wag na wag po nating isipin na porket patatawarin po ako ng Diyos, pwede na po tayong mag-easy-go-lucky sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang ganitong klaseng mentalidad yan, ay masasabi po natin, nagpapatuloy pa rin po tayo sa kasalanan. Kaya bilang mga Kristiyano, we are not to live in antinomianism. Hindi na po dapat tayo sa ganyang klaseng pamumuhay o mentalidad. Tulad po nito, how do we know antinomianism po? Is taking advantage of God's grace. For example, ito po yung mentalidad ng mga antinomianism. May next Saturday naman may next Sunday naman may next Friday naman Unahin ko muna yung mga bagay na walang kinalaman po sa kaharian ng Diyos. Kasi may next time pa naman. So that's antinomianism. So we're taking advantage of the grace of God. Pangalawa, mambababae na ako. Bakit? Kasi nagpapatawad naman ang Diyos So that's antinomianism. So hindi ko na kailangan basahin ng Bible kasi naunawaan naman ako ng Diyos. So antinomianism po ang tawag doon. So hindi ko na kailangan lumalim kasi sapat na yung aking kaalaman. So namumuhay ka outside of God's law. Or minsan sinasabi natin, hindi ko na kailangan pag-aralan pa yung mga ibang bagay patungkol sa Biblia. So with that type of understanding and mentality, pinapakita po natin na we are living a life without the law of God. So antinomianism po ang tawag doon. Kasi po ang taong puspos po ng espiritu, nais po niyang lalong lumalim sa kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Nais po niyang lalong magpagamit. Nais po niyang lalong magbago. Nais po niyang lalong magpatuloy. Kasi nasa ilalim po siya ng biyaya at batas ng Diyos. Pero yung taong ayaw lumalim sa salita ng Diyos, ayaw lumalim sa kabanalan, ayaw lumalim na gamitin siya ng Panginoon sa anumang bagay, they are living in antinomianism. Bakit po? Kasi sa kanilang mentalidad, ito ang nasa isip nila, sapat na yung ginawa ko. Ligtas na ako, sapat na ginagawa ko, nag-iikapo ako, umaattend naman ako, kahit hindi na ako lumalim, pwede na yan. Tsaka marami na akong nagawa noon. So that is antinomianism. So you're living under a different law. Kaya ang antinomianism is no different than legalism. Kasi ang legalism po, namumuhay ka sa isang batas na hindi batas ng Diyos. Legalism po, gumagawa ka ng sariling batas for your salvation na hindi batas ng Diyos. Legalism po ang tawag doon. So ano po ang turo sa atin ng Biblia? Sabi po ng Biblia, dahil binaptismo po tayo with Christ and His death, at tayo po ay binigyan po ng panibagong buhay, hindi na po tayo dapat magpatuloy pa sa kasalanan. So the question is, magpapatuloy ba rin ba tayo sa kasalanan para humigit palalo at madagdagan pa ang biyaya ng Diyos? Ang sagot po dyan, hindi maaari. So dahil tayo'y binago na ng Diyos,
pinalaya na ng Diyos, binigyan ng kaligtasan po ng Diyos, ang resulta lamang po niyan ay hindi nagpapatuloy sa kadiliman, kundi nagpapatuloy po sa kabanalan. So, sa tulong po ng biyaya at ng Espiritu ng Diyos, yun po, magpapatuloy po tayo sa liwanag. So, kaya sa ating pong pag-aaral, sa araw na ito, lalo na sa verse 7, yun po ang mentalidad at pag-ugali at buhay ng taong itinuring ng Diyos na matuwid. Hindi na po siya nagpapatuloy sa kasalanan. So, dito na po nagtatapos yung pag-aaral natin sa part 1 ng Romans chapter 6, verse 1 to 7. Yung part 2 po, next week, God willing, Romans chapter 6, verse 8 to 14 po. So, to God be all the glory po.